channel na It's the Chop. So ngayon tayo po ay magpo-propagate ng Nepenthes. So maraming ways, no, para mai-propagate o maparami natin ang ating pitcher plant, tropical pitcher plant o Nepenthes. Isa na dito yung pagtatanim na ng buto nito or seed grown, no, papatubo gamit ang buto or seeds nila. So kailangan mo ng male and female na flower, no, kapag gusto mong paramihin sila through seeds. Hindi pwedeng meron ka lang male or meron ka lang female na bulaklak. Tulad ngayon, nag-flower itong Xgeriana natin. So ito ay malamang male to. Hindi masyado makita. Ayan. So male flower yan. Hindi pa nabuka. Pero ang male flower medyo bilugan yung kanyang shape, no? At ang female flower naman medyo palapad o palapad tuloy. Tapos pahaba. Ayan, oblong. Ayan. So kailangan mo ng dalawa. So yung pollen ng lalaki, ididikit mo yun sa dulo ng bulaklak, ng mga bulaklak ng female. So may mga video na tayo tungkol doon sa pollination ng Nepenthes. So ngayon, gagamitin natin ibang paraan. So through cuttings, kasi wala pa tayong cuttings na video pala, no? Naalala ko. Kung meron lang tayo ay seeds, no? Nagtanim tayo ng Nepenthes seeds. At yun lang. Bisal, wala pa rin yata eh. So tingnan natin kung makakapagtanim tayo through bisal. At kung wala naman, may mga example tayo na pwede maipakita na tinanim ko 3 weeks ago. Hindi ko naman naisipan na i-video kasi hindi ko alam kung magiging successful. Kasi nga, hindi nga ako ganun kagaling sa pagdating sa Nepenthes. Hindi ba na lang syempre dito sa mga seed grown. Sa seed grown kasi matitibay sila. Kung gusto nyo ng Nepenthes na yung tipong konting maintenance lang, buhay na. Diligan mo lang, buhay na. Ayan, magtanim ka ng true seeds. Although matagal talaga, no, pero kapag napatubo na muna sila, kayo na magsasabi kung sulit ba. Kasi ganyan sila karami sa isang pad lang, sa isang flower lang yan. At more than half of the batch is namatay, no. Pero ngayon ganyan sila karami sa isang flower stalk lang. So kanina nabanggit natin ang male and female na bulaklak ng isang Nepenthes, na kailangan ng pollen ng female or kailangan natin ng ng lalaki at babae para maparami natin o makapag-produce tayo ng seeds sa Nepenthes. Alam nyo ba, ito yung isa sa mga example ng seeds rin, no, true seeds. Ito ay galing kay Ma'am Carmen Woods, no, Espina Woods. Ayan. So nabuhay sila, Pinipinensis and Mirabilis. Itong Mirabilis, ito ay galing sa isang kanina sinabi ko kailangan natin ng male and female, diba? Ito ay galing sa isang halaman na kung saan nag-produce siya ng male and female na male and female na part ng halaman. So para siyang heterosexual ba tawag doon, no? So meron siyang male flower and female flower. May babae at lalaki siya na kumbaga sabi ba natin sex or ganyan, or may male flower siya and may female flower siya, no? At ito yung isa sa mga kakaiba at minsan lang ito nangyayari, no? Sa international community nga, no, halos wala ka makitang post na gano'n. At kahit siguro i-search mo ngayon, ilan lang ang makikita mo nag-post, no, na sa isang flower may male and female na part ng halaman or sa isang stalk, no, ay may nag-produce ng pollen at may nag-produce ng female part. So ito yun, no, ito yung na-produce niyang seed sa isang halaman lang. Kaya kumbaga nagmakaawa talaga tayo. Hindi naman nagmakaawa, no? Kumbaga nanghingi talaga tayo kay Ma'am Carmen ng mga seeds, no, nung na-produce niya galing doon sa isang halaman nag-produce ng male and female, no? At observe tayo kung ito bang halaman na to ay ganun din.
But anyway, isa lang yun sa mga trivia. Ngayon, magpaparami na tayo ng halaman through cuttings. So, ang kailangan nyo, no, kapag ka mag-produce kayo through cuttings ay gunting, no, at syempre medium. Ang medium na ginagamit ko ay pure sphagnum moss lang. Ang iba ginagamit ay sphagnum moss and perlite. Kaya naman may mga iba pa silang mga kadama, kanuma at iba-iba pa. Pero dito ang ginagamit ko lang ay sphagnum moss. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang mga stages ng paglaki ng mga cuttings na pwede nating gamitin na propagation materials. So ngayon, ito yung ating halaman na siyempre kailangan mo rin ng halaman na paparamihin. Ito yung isa sa mga neglected plants ko sa baba, no, naiwan siya dahil wala nang space dito sa taas at mas nabuhay pa siya. Ito ba, alam nyo ba, ito ay hindi ko dinidiligan, no, maasa lang siya sa ulan at halumigmig doon sa tabi ng tangke ng tubig na hindi naman low minerals. No, ngayon, ay babawi tayo sa kanya. Ilalagay na natin siya sa the best medium. And let's see kung ano magiging reaction niya dun sa mas magandang environment na paglalagyan natin. At yun nga pala, meron pa akong karagdagan. Kung gusto nyo na may additional support yung inyo pong halaman kapag pinopropagate nyo na, nagagamit kayo ng rooting powder. Hanapin ko nga yung rooting powder ko na yan. Saan ba yun? Sa sandali. Kaya pala hindi ko makita. Ilagay niya dun sa taas, sa paso. Kasi nga nabasa yung plastic na nilalagyan nito. And let's hope na hindi basa yung loob. Hindi naman. So ang ginagamit ko ay Hormex rooting powder. Any rooting powder pwede naman, pwede rin yung liquid, pero ginamit ko na yung liquid, mas nakita ko na mas okay itong powder. Hindi ko alam kung anong meron dito, pero ito ay ginagamit para I think hindi mabulok agad at may chance na mag-root yung iyong cuttings. Ayan. So Hormex kasi na Bayram ko. Baka naman pero hindi tayo nagpo-promote nito. Na ito lang talaga yung nakita ko na I think isa sa mga magandang brand, no. So sabi ng iba wala naman daw kinalaman yung mga rooting hormone na yan, no, kung ikaw ay magpo-propagate. Pero sa akin mas mabuti nang meron dahil hindi naman tayo ganun kagaling mag-alaga ng nepenthes, no. Kahit konting BAPS ba or support assistant from these elements makapag tayo, no, makagamit tayo ng ganyang klase ng rooting hormone. So ngayon kukuha pala tayo ng ng sphagnum moss dahil yung sphagnum moss dito, tandaan ko kahapon hinaluan ko na ng perlite. Sandali lang hiningal na ako. Sakit baba. So ito yung sphagnum moss na gagamitin natin. Kung makikita nyo ay decompose na siya, no. So ito yung matatagal na stock ng sphagnum moss. Itong specific na sphagnum moss pala to ay galing to kay Ma'am sa Oli sister, yung tandaan kay Ma'am Vanessa ba o dun sa isa. So kahit anong moss naman pag isa basta ay sphagnum hindi yung Java green moss or star moss, ang dapat ay sphagnum moss. Ito naman ay sphagnum moss talaga to. So iba naman sobrang tagal na nade-decompose, so almost peat moss na siya, so walang problema dyan. At pwede mo rin hugasan, pero itong specific moss na to, ito yung nasa labas, mas matagal pa to sa mga moss na nandyan. So ilang beses na siyang naulanan, kaya we expect na mas mababa na or malinis na to. Hindi man siya mukhang malinis pero suited na siya para gamiting medium sa ating carnivorous plant. So ngayon ito naman yung gagamitin nating paso, hanging pots, planter or pots. Dapat ay gawa sa plastic dahil
ano yung gagamitin ano natin ano, yung ipopropagate natin ay carnivorous plant. So set up muna natin yung camera. So yan, ang nakalimutan natin ay ito, hindi po yung pansit-pansitan, kundi itong klase ng sphagnum moss na to. Ito ay optional lang at nakikita ko na para sa akin ay nakakatulong to. Ito yung mga good quality moss, no, na galing to sa ano, live sphagnum moss sa ilalim. Pwede rin live sphagnum moss yung gamitin nyo, pero kung nagtitipid kayo, ito yung mga galing sa ilalim. Mabibili nyo rin to sa Olay Sister and kay Ma'am Docena. Ito yung specific na sphagnum moss na to, galing to kay Ma'am Docena naman. May mga sarili-sarili silang mga platforms, I think Shopee and Facebook page, no, mabibili nyo to sa kanila. So yan. So ang ginagawa ko, instead na direkta kong ipambabalo tong old sphagnum moss, ay ginagamitan ko na ito. Pwede ba sir na pure na lang na ganito yung gamitin ko? Pwede rin, no? Siguro mas maganda nga yun, pero sa akin dahil gusto kong makatipid, no, ay ito yung ginagamit ko kasi mas mura ito eh. Tsaka I think pagka nagkaugat na yung nepenthes mo, mas gusto nila tong mga medyo decompose na, kasi mas madali silang makakapit at ma-absorb rin nila yung mga na-decompose na parte ng mga nutrients ba. So ayan, so one node propagation. Ito naman yung 2 nodes or more than 2 nodes, kasi may ito is 1, 2, 3, 4, no, although ito lang yung may dahon. So ito pa, meron pa tayong nakita. Ito pa pala, dami pala na ito. So ayan, tuloy natin tong ating pinopropagate. So gawin lang natin to ng 1 node para ma-testing natin kung okay ba. Nakalimutan na naman tayo. Lagyan natin ang rooting powder. Tapos balot natin dito. Yung rooting powder ay nakakatulong nga, no, para makapag-root, no. Paano naman sa mga halaman na, kumbaga plantlets na, pwede man nating i-spray ito sa plantlets para magka-root sila, no. Spraying is not the way, no, para i-apply ito, no. So mas maganda kung sa plantlets, no, maxi na lang ang gamitin nyo sa carnivorous plant. Kasi kung ito yung i-spray nyo, may concentration to na hindi siya yung nagtutunaw ng maayos sa tubig. So kailangan maganda maxi na lang gamitin nyo kaysa itong powder. Kasi kung itong gamitin yung powder, maaring makapagpabulok or makapagpatuyo, no, ng inyo pong mga halaman. Kakaroon siya ng mga burn or pagkatuyo dun sa paligid ng halaman, mga dahon-dahon niya. So ayan. So hindi ko na ipapakita lahat, no, kung paano ko itatanim ito lahat ng halaman kasi marami-rami. So kung bibigyan ko na lang kayo ng mga example. Let's say may nakita kayong basil at gusto nyo ilipat, no? So putulin nyo lang tulad ng ginawa ko kanina. Tapos itanim nyo lang as basil, no? Tulad nito. Kailangan ko pa bang putulin yung mga dito, mga leaf nito sa basil? Sa tingin ko hindi na. Yung mga ilalim lang, bawasan nyo ng dahon para maitanim nyo ng maayos, no? Pero hindi naman kailangan na putulin nyo kasi ang basil matibay na siya, no? Marami ang kumbaga growth hormone, no, sa katawan. So mabubuhay na yan basta tama yung after care mo.
yung pag-aalaga mo after mo i-propagate. Ito palang sphagnum moss na to, di ba nga sabi ko sa inyo, decompose na siya. Binili ko siya ng mura dati kasi nga lilipat sila ng pwesto or bahay. Sila uli yung Olay sister. So ayan, binili ko siya ng mura. So may mga konting dumi siya kasi nga siguro kapamadaliin nilang ihakutin tong mga medium na to. So ayan, pagkabisal ganito lang pagpo-propagate ito. Huwag na lang yung pansinin itong baliko talaga siya. So ayan, mamaya bibigyan ko kayo ng example yung mga successful na propagation natin ng bisal. So ito naman, ito may mga usapan sa online na itong mga hardwood na to ng Nepenthes hindi na ginagamit for propagation kasi daw hindi naman talaga daw tutubo. Pero ako, binibigyan ko pa rin ng chance na itanim to. So, tuloy natin yan. Diba? Wood na talaga yung texture eh. Tapos, tunlod sa rooting hormone. Balot sa medyo fresh na sphagnum moss. At itanim. Yan, kung may makita kayong mga pine yung mga ng pine tree sa dahon yata yan eh. So hayaan nyo lang, ang Nepenthes ay matibay kaya walang doon, basta may sphagnum mo sa paligid, okay yan. Tapos tanggalin nyo na to yung mga sobrang dahon na wala na namang function. So hintayin nyo lang kung mag-strike, kung hindi, edi hindi, no? Kahit naman yung mga napakagandang mga cuttings may chance rin ng failure, no? Ito namang mga woody part, sabi nila mababa na yung chance, pero hindi sa lahat ng oras, no? May mga time na yung mga woody part pa nga yung mas mataas yung chance ang mabuhay kasi hindi siya prone sa rat dahil nga medyo dry na siya. Ayun yung paliwanag ko. Ayan, so pakita ko sa inyo, baka sabihin nyo wala namang basihan yung pinagsasabi ko, mamaya may mga resulta na papakita. So ito, tanim na natin siya ng as is rin, parang basal propagation. So itunlod ulit sa rooting powder, tapos palikutan. Nag-experiment kasi ako nung nakaraan, na-i-spray yung rooting powder na ihalo sa tubig, spray sa halaman. Nagkaroon siya ng bad effect sa halaman. So kaya wag nyo na rin i-try. Tinry ko na, hindi siya maganda. Pero yung yung rooting hormone na liquid, pwede nyo yung i-dilute, pwede yun. Pero itong powder, mahirap siyang kawkawin, yung ma-mix talaga siya sa water. So ayan, parang pinakita ko na pala yung whole propagation video. So itong mga woody part, nyo pa rin to, sugatan pa yata ako. Gamitin nyo pa rin as propagation materials. Ayan, sana so mamaya tapusin na natin. So pause ko muna para makita nyo na yung So ito na yung last na propagation natin. Hindi ko na puputulin ng gusto ito para medyo malaki-laki na siya pag tumubo. So again, rooting hormone, tapos balutan ng ganitong quality ng moss.
galing kay Ma'am Docena. At lagyan naman ng almost decomposed o yung peat moss. Yan. Galing naman sa Olay Sister. Ngayon, ayan na yung mga natanim natin. Tabi na muna natin to. At huwag niyong kalimutang iligpit yung mga gamit, baka mawala. Sa inyo na mga hanapin. So itong powder pala na to, kung wala namang dumi, pwede nyo na uling ibalik doon sa ilagay doon natin sa ibang lalagyan. Sabi ni Bossing, ito na lang. Gagamitin natin sa susunod. So maganda rin na hindi nyo ihalo kasi makakontaminate nga. So ngayon, ito na yung mga propagate natin. So maikling panahon Ayan lang. So ngayon, didiligan nyo yan, imimist, no? At yung isa sa mga pinakamahalagang parte nito, no, na kapag pinropagate nyo, kung saan nyo ilalagay or anong steps yung sunod na gagawin nyo. Yung iba ang ginagawa, pinaplastic, no, pwede rin yun. Yung ginagawang parang tinatawag na ICU technique. Kumbaga sa tao kapag gusto magpagaling, ina-ICU, no, kapag malala yung sakit or yung kanyang kalagayan. Sa halaman ganun din, may ICU tayo na ginagawa. Yung nilalagay ni sa plastic or sa terrarium, aquarium, ganyan. Pero dahil lowlands to at gusto natin low maintenance, yung gagawin natin, ilalagay lang natin sila sa lilim. So meron muna natin dito ating mga pinropagate. Yun ang isa sa mga pinakamali kung saan nyo ilalagay pagkatapos yung i-propagate. Kasi nga, kung maganda naman yung propagation nyo, tapos maganda nga yung propagation nyo, nilagay nyo naman sa alanganin ng lugar. Halimbawa, nilagay ko sa arawan. Nilagay ko dun nga sa humid na area, wala namang air circulation na maayos. No? So, wala rin. No? Kapag sobrang init, bilis magdadry, no, yung inyong halaman. Maliban na lang kung imis nyo ng imis yan, hindi nyo masiguro kaya imis yan ng maghapon. At least sa medyo malilim na lugar, hindi man high humidity, lowlands to, mabubuhay to basta may lilim siya. So ayan. So ngayon, isa sa mga pinakamagandang space ay doon sa baba, kasi dito sa taas may mga nakapwesto na at ayun na mamaya yung mga sisilipin natin. So ngayon hanap tayo ng paraan paano natin maisusok-sok to doon sa baba. So ngayon ilagay na natin sila sa lilim. Sa pinakailalim to ng ating mga setup ng mga pinropagator. Kung mapapansin nyo, malilim lang talaga yan. Medyo may reflective light na galing siyempre dyan. So dyan ko siya nilagay. So didiligan ko yan mamaya. Sinacharge ko pa kasi itong pandilig natin. So diligan nyo. So pwedeng kung wala tayong pandilig na tabuin na lang natin para makita nyo. Ayan. So maganda kasi siya kapag nasa lilim. Wala kayong masyadong problema sa yung bigla ang pagkatuyo. Kasi pag nasa arawan niya, ang bilis niya na matuyo. Ang kailangan ng cuttings time, no, na mag-root, mag-produce ng mga bagong
dahon at ugat, no? So kailangan yung lugar ay malilim at hindi na gagalaw. So ayan, ideal talaga sa kanila tong lugar na to. So after nyo naman madiligan, hindi nyo na kailangan diligan ng ganito karami. Kailangan nyo na lang dyan i-mist, ano. So after sometimes itong tinanim nyo, magpo-produce na yan ng bagong mga growth point, no? So katunayan yan, ito yung mga nauna lang pinropagate natin. Ngayon na natin yung mga regular na propagation, one node, ayan, propagation. So ayan, may mga iba may strike na, may iba tulad nito wala pa, no? Ito naman dito pa rin lang kung meron na to. Pero yung iba karamihan sa kanila, ayan, meron na siyang mga tumubo, no? Tapos yung may, mga hardwood naman, nasabi natin mababa yung chance. Tingnan nyo ngayon. Ayan, meron na sila, tatlo pa nga per node na naglabas sila. So ayan yung mga hardwood natin. Ito nga, maganda-ganda na itong isa. So doon naman sa mga hindi hardwood, ayan, meron din mas malalaki pa yung tubo, diba? So doon naman sa mga dulo na cuttings, so yung iba pinuputol yung dulo niyan, pero ako hindi na. So ito rin yung isa, iba't ibang mga halaman yan, ibang mga species. Karamihan ay hybrid and lowlands. So ito naman yung mga sabi natin aerial shoot, or yung mga tumubo as stem, no? Nangyayari to kapag na-stress yung halaman o kaya nabali yung main growth. So ayan, so hindi lang yan, meron pa tayo dito sa taas. Ayan, diba, mas maganda yung tubo dito, diba? May mga mababagal din, pero ayan, tumubo. Ito naman yung mga hardy na area, tumubo pa rin pero mahirap. Maliliit pa yung growth niya, pero maraming growth point. Isa dito, ayaw kong hawakan kasi mapuputol yan. Pa dito, tsaka yan, tsaka sa taas. Itong hardwood na to, hindi tumuloy yata. Ayan, malaking cuttings na hindi tumuloy. So yung iba, ayan, may mga growth na rin. So ganyan lang pagpo-propagate ng Nepenthes. Hindi ko sinasabi na magaling ako sa Nepenthes, Nagtatry rin ako ngayon na mag-propagate ng Nepenthes. Kaya yung nagtanong kung pwede daw gumawa ng video about dito, kaya naisipan ko ngayon gumawa kasi medyo lumakas na yung loob ko. Dahil tumubo yung mga unang propagation natin. At sakto naman may nag-request ng video. Wala pa nga tayong video nito. Kala ko nakagawa na ako ng lahat ng video ng mga alaga natin dito, pero ito pala wala pa. Cuttings ng Nepenthes. So after maging successful ng mga nauna na to, ito naman yung ipopropagate natin. Ayan, pero hindi pa ngayon, diba? Hintayin muna natin na medyo magka-space tayo or gumanda-ganda yung panahon. So in the next na natin yung mga yan, no? So ito pala itong halaman na ating kinagkuhaan, huwag nyo namang pabayaan lang. Lagay nyo sa medyo malilim na lugar. Ayan. So, ayan natin siya dyan na mag-produce ng bagong new growth, new growth. Tapos pagka meron na, pwede nyo na uling ilabas sa medyo mas maaraw na lugar, no? At tulad ng mga pinagkuhaan ko ng mga to, andito na sila, nasa labas ngayon. Dati nasa loob yung mga yan. Ito ngayon nasa labas na. Jerry X Gaia. So tinirang ko siya ng isang growth point dito. Ayan, tumubo na. So nagkaroon na naman ng mga panibagong mga growth point to, no? Maliliit, no? Ayun pa pala sa baba, meron din. So pagka mga ganitong mga hybrid, alam niyo naman yung response nito, mabibilis, lalo na ito matatagal na sa atin to.
Mula nung nag-umpisa tayo maghalaman, nandito na to. So mga 4 na taon na to. So ito pang isa, ito pa yung mga legacy ni Sir Walker. Ayan. Ito yung matatagal na, Nepenthes Trolley X Beachy X Nortiana. Malamang halos karamihan ng mga Hokage dyan meron na nito. Kasi matagal na to kay Sir Walker. Ito yung pinagkuhaan ko na main growth at tinubuan na uli ng bago. So ito yung basil niya. Yung basil ngayon yung binubuhay ko. So di ba? So ilabas lang kapag pwede na. Ito naman sinasabi ko kapag na-stress o nabali yung halaman, nagkakaroon ng mga basil. Ito yung sample niya. Ito puro basil yan. Tapos ito yung nabali na main growth. Nabuhay na uli. Bali na naman pala yung dulo dahil sa bagyo. Nag-basil na naman sa dulo. Pero buhay pa. So ganoon kapag na-stress sila. Ayan, susunod natin mga ipopropagate yung mga yan. Pero sa ngayon, ito yung naging result ng ating propagation. Wala pang mga roots yan ha. Ang meron yan ay mga active nodes na. Tulad ng mga yan. So, yun, ganyan lang. So, ayun yung mahalaga. Madali lang mag-cut ng halaman, di ba? Kahit mag-practice kayo dyan ng mag-cut ng mga kung anong pwede nyo cut, napakadaling i-cut. Ang pinagkakatalo lang kung mabubuhay yan o hindi yung after mong mahati, naitanim mo na, sa mo itatanim, mahalaga yung medium, kung ano yung medium na gagamitin mo. Dito sa atin pwede na tayong gumamit ng coco peat, pwede rin tayong gumamit ng sphagnum moss na pure, so ako ang ginamit ko pure sphagnum moss kasi nga mainit tong lugar ko. Pero pag pure sphagnum moss ang ginamit mo, wag mong iwa-water tray. Kung i-water tray mo lang, manipis. Kasi pag winater tray mo to, bulok yan. Pag nabulok, wala na. So pwede rin kapag hindi nakabag, pwede mong imimiss yan ng twice to thrice a day, 3 times a day. Kasi kung mainit yung lugar mo at madaling matuyo, ayan, kailangan mo siyang i-mist, Kasi ilagay mo rin sa malilim na lugar para hindi agad matuyo yung halaman mo. At wag laging nagagalaw. Yung tipong bubunutin mo para makita mo kung may roots na. O kaya kapag nagdilig ka, malakas yung pressure, na-uproot yan. Ilang beses rin nangyari sa akin yan. Kaya ang pinaka the best na nakita ko, yung misting lang talaga. Spray kung wala kang pang mist na maganda. Sprayan mo lang. Kung gusto mo naman ilagay sa bag, pwede mong ilagay sa bag. Pero make sure na ino-open mo yun once a week yata or twice a week. Hindi ko alam. Pero para sa akin, hindi ko kayang gawin yun kasi sa dami na itong mga alaga ko. Minsan wala na akong time na magawa ng mga open pa ng mga bag na yan. So ang nakita kong madali sa akin ito. Kasi kung marami kang pinropagate, isang latagan lang, i-mist mo lang ng twice a day or once a day. Pagka maulan, i-mist nyo pa rin kahit isang beses, kasi kapag maulan biglang tumigil ang ulan, yung alingasaw mabilis makapagpatuyo yan. So alinsangan, i-mist nyo ng kahit isang beses, ayun, yung init walang problema basta't nasa lilim yung iyong halaman. Minsan yung init mahalaga rin, kung mapapansin nyo sa mga video ng propagation ng Nepenthes sa ibang bansa like sa US, sa Germany at sa iba pang lugar, ang ginagawa nila, nilalagay nila sa greenhouse o sa mainit na lugar. Kasi bakit? Para daw mabilis yung metabolism ng halaman, mabilis mag-root at mag-foliage or maglabas ng mga bagong dahon, so advantage natin yon. Minsan inisip natin yung init ng panahon sa atin ay disadvantage, hindi. Kaya nga tropical pitcher plant gusto nila ay medyo mainit na lugar para mas mabilis silang makarecover or mabuhay, di ba? So wag nyo lang naman itapat sa araw, paarawan ng gusto kasi nga mamamatayan kung hindi nyo i-maintain yung moisture niya doon sa halaman or sa medium rin, di ba? So balance lang. Hindi ko sinasabi na ito yung naging effective sa akin, gagayahin nyo na. Mag-isip kayo ng paraan kung paano mo may maintain yung halaman nyo na may magandang air circulation, nasa lilim at hindi rin naman madadry sa hangin na malalakas.
diba? So gawan nyo ng paraan yan, nasa sa inyo na kung paano nyo gagawin. Pero ang pinakamahalaga, no, na gusto kong ulit-ulitin sa inyo, yung aftercare nyo sa halaman after nyo maputol-putol sila at as cuttings. Kasi ayun yung nakita ko na nakapagbigay sa akin ng heads up para mabuhay ko tong mga ano na to, mga sabi nila hindi na daw nabubuhay. O ayan, buhay na buhay. So yun lang, at salamat pala dun sa nag-request, at pasensya lang yung ko lang nagawa. Meron na ako actually na unang video na ginawa, hindi ko lang may upload kasi walang sample ng pagkakat ng mga nitong mga to. So minabuti ko na after na lang ng bagyo, kasi bagyo nun nung nag-request siya. So magulo rin, magulo kaya mas magulo ng bagyo. So ayun, no, sana may natutunan kayo, no, dito sa aking sa video, no. At kung sakaling may mga tanong kayo, comment nyo lang dito sa ating YouTube channel. At nag-out pala tayo ng halaman ngayon sa Facebook page, hindi sa Shopee, pero nagpaplano akong i-open ulit si Shopee after a couple of months kung hinakailangan, no. So yun lang muna, God bless and bye bye.